Hi, hello, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Anong oras man kayo inaabot ng video ito. Tayo po ay tutunghay ng ating pagbasa para naman sa araw ng Martes, April 23, 2024. Hahangin natin sa mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 10, mga talatang 22 hanggang 30. Nung panahong iyon, taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni numan sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Sinasabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Sa atin pong pagbasa, ang Panginoong Hesus ay pinagkalipunpunan, pinalibutan ng mga Hudyo sapagkat sila mayroong pagtatanong, hanggang kailan mo ba kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw na nga ba ang Mesiyas? Ikaw na ba ang Kristo? Ikaw na ba ang tagapagligtas? Ikaw na nga ba ang magpapalaya sa atin sa kamay ng ating mga kaaway o ng ating mga kalaban? Ngunit may mga diretsong sagot na ang ating Panginoon sa kanila. Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. May mga tao kasing ganun kahit nasabihin mo na yung bagay na hinahanap nilang sagot, gusto pa nila ng ibang sagot na parang pumapabor sa kanila yung isasagot mo. Ngunit kapag ang sagot mo hindi pumapabor sa kanila, hindi kanila tatanggapin, hindi kanila paniniwalaan. Nakikinikita na natin kung paanong nagtitimpi marahil si Jesus sa mga taong batid niyang mapagbalat kayo at matigas ang ulo at puso na sa labas ay waring naghahangad na makilala siya, ngunit sa ikaibuturay pinid na ang loob laban sa kanya. Tingnan po ninyo, kaya nga kapag ang isang tao ay negative na or bias na siya sa iyo, kahit ano pa ang sabihin mo, hindi niya natatanggapin yung lahat ng mga pananalitang sasabihin mo. Bakit? Kasi sarado na ang kanilang puso at isip at kalooban sapagkat ito na yung pananaw, pagkakilala nila sa iyo. May bias na, kumbaga. Yun yung sabi ron kay hirap na makilala ang sino man kung walang wagas na pagnanais na makilala siya. Bagkos ay ang nanaisi manatili sa makitid na pananaw at panghuhusga. Yun ang masakit doon Kaya kitang-kita natin yung pagtitimpi, yung buong pagtsatsaga ng ating Panginoong Hesus sa kanila. Napilit silang kinukupkop, ipinapaalam sa kanila kung sino siya, maliban sa kanyang mga alagad na kilala na siya, ngunit ang mga tao, ang kanyang mga kababayan, talagang mga nakapilid na ang kanilang puso at isipan. Maaaring malinglang ng tao ang kanyang kapwa, pati ang sarili, ngunit hindi ang Diyos. Hindi oobra ang bait-baitan sa Diyos na may nakakubling katamarang magbagong buhay. Totoo yun Wala tayong maililingid sa Diyos, sa tao, maililingid natin ang nilalaman ng ating puso at kalooban, ng ating mga plano at balak, ngunit sa Diyos, hindi tayo makapaglilihim. Maraming salamat at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank
Thank you for your